Okay, na that Bible yo, lokatan nyo iti Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 10. Kitaan tayo na malpas tayo dito. Ephesians chapter 2, verse 10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Okay, so sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral sa ating verse by verse study ng Ephesians, ay nakita po natin last Sunday yung grace salvation. Ano ba yung grace salvation? Yung grace salvation sa verse 8 and 9, na tayo po ay linigtas sa pamamagitan ng biyaya through or by means of the faithfulness sa katapatan ng ating Panginoong Hesus. So, nakita po natin na ang kaligtasan na ito, ang grace salvation na ito, ay hindi po nanggaling sa ating sarili. Kasi yung iba, buti nga nabago yung yung kautusan na yung basihan ng pag-ibig ay hindi na yung sarili natin. So, yung kaligtasan na ito ay hindi nanggaling sa ating sarili, sa ating kakayahan, sa ating katalinuhan, o kaya alinman ang meron sa atin. Or, sabi nga, hindi rin galing sa ating mga trabaho. Ano man yung ginawa natin para sa Panginoon ay hindi yun rason para tayo ay naligtas. Ang kadahilanan ng ating kaligtasan ay yun po ay sa biyaya ng Diyos. It is His gift. Gift po niya yun sa atin. At nakita natin, yung gift na ito ay hindi basta-basta na bumili siya sa tindahan at binigay sa atin at iyon na yun. Hindi po. This kind of gift is sacrificial. Hindi po basta-basta. Ang gift na ito ay ito yung pinaka-best na binigay ng Diyos sa atin. And sino yun? Alam po natin that is the person of our Lord Jesus Christ. So, sa verse 10 sabi, we are His workmanship. So, dito, makita po natin yung explanation kung bakit ang grace salvation ay sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Ay yung grace salvation na yun ay gift at hindi po ito na-achieve by anything in us or sa ating mga trabaho. Anong dahilan? Sabi po, we are His masterpiece. We are His masterpiece. So nakita natin, sabi nito, we are His. Actually, yung His na ito ay emphatic siya sa Greek. Ibig sabihin, nasa unahan po siya. Sa Greek sentence. Eh bakit nasa unahan? Pinapakita po na ang lahat ng mga ito ay gawa po ng Panginoon. Kaya talagang wala po tayong pwedeng ipagmamayabang sa Kanya. Kasi kung resulta to ng ating kagalingan, kung resulta man ito ng ating mga gawa, we can boast about it. Pero sabi nga, hindi. Kasi we are His workmanship. At kung nakita natin na paano tayo naging workmanship niya, paano tayo naging masterpiece niya, sa pamamagitan ng kaniyang surpassing greatness of power toward us. Ephesians 1:19. Na ginamit niya ang kanyang kadakilaan, ang lahat sa kanya, para tayo ay maging tayo. Anong sabi ni Paul? I am what I am because of the grace of God. So yun po yung buhay natin. So sabi, we are His workmanship. Workmanship ay nanggaling siya sa poieo at saka yung suffix na ma. Poieo, ibig sabihin, the action of doing. Talagang ginawa niya. At yung suffix na ma, ay pinapakita to na
kung ano man yung plano ng gawin, ay nagawa niya. So sa mata ng Diyos, ang isang mananampalataya is a finished product. Sa mata niya. Pero sa buhay po natin, as we live day by day, ayun po yung mahirap eh. Kasi we are walking in the step which He outlined for us. At minsan, mahirap. Minsan, maraming pagsubok. Pero kailangan po nating lumakad. So, we are His workmanship. At kung titingnan natin yung word na workmanship, sabi po, it pertains to something that is created or made that was often associated with craftsmanship and artistic works that highlights the creativity and the skill of the creator. Talaga na yung buhay mo at buhay ko ay pinapakita niya yung kadakilaan ng gumawa. Di ba? It reflects. His works reflects who He is. Minsan sa buhay natin, gaya ng pinag-aralan natin kanina sa Sunday School. Sa dami-dami ng temptation na dumarating sa buhay natin, sa dami ng mga kapagsubukan na dumarating, sometimes yung buhay natin ay parang ewan. But that does not mean to say that we are not His masterpiece. So isipin po natin that we are skillfully crafted. Talagang ginawa niya po tayo according to His sovereign, omnipotent power. So we are His workmanship. Pinapakita ito that ang tao sa ating will, sa ating magawa, we can never become a masterpiece. Nakita po natin to sa ating mga buhay, Dumaan po tayo sa mga iba't ibang pastor. Meron yung mga pastor na kung pwede, dikdikin tayo para kung ano yung gusto niyang maging tayo balang araw, ay sana matupad. Di ba? Pero anong nangyari? Minsan hindi po nangyayari ang mga yun. Because only the master craftsman can make a masterpiece out of a walking dead. Only the master craftsman can make a masterpiece out of the walking dead. Iso lang ti makaaramid itinagpintas nga banag. A new creation, baro nga parswa, iti maysa nga tao, iti verse 1 ko nanatay, iti basol kan. Panagkurang iti Diyos. So we are a walking dead persons. Ngamahan nga diya kinita ti Diyos. He sees something beautiful in you and I. At yun po yung bagong pagkatao na kanyang ginawa sa atin. So lahat po tayong mga mananampalataya ay may bagong pagkatao. And masterpiece or workmanship reflects the glory of God. Kaya nga sa buhay po natin, ay hindi po natin sasabihin to the praise and glory of my hindi po yun. Kung babalik tayo sa chapter 1, anong sabi doon? To the praise of the glory of His grace. Yun po yung pinagsasabi ng bagong pagkatao natin. It always points to Him. Siya palagi.
Isuna nga kanayon. Haan nga datay. Si dati tibiyag tayo ng mamisan eh. How often do we look at ourselves? How often nga yung mga trabaho natin, ang ating mga sinasabi kung kanino man yan, hindi na po yung gumawa sa atin. But we are His workmanship. Siya yung gumawa sa atin. In other verses in the scripture, ay pinapakita that we are really His workmanship. Aside from His creation, we are His masterpiece. Kung titingnan natin yung gawa ng Diyos na ito, ay, anong sabi sa Psalms 138 verse 8, "The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endure it forever. Forsake not the work of thine own hands." Although ang siguro yung nasa isip ng salmista na ito ay yung physical, in the physical realm. Pero kung pupunta tayo sa New Testament, it is more of the spiritual realm. Na yung gawa ng Diyos sa atin, we are His masterpiece. He will never, never forsake that masterpiece. Kaya, yan, isipin po natin na iyon tayo. Hindi po nagkulang ang Diyos na gumawa sa atin. Kasi kung sa susunod na phrase, anong sabi? Created in Christ Jesus for good works. So alam natin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pero yung creation na ito, na sinasabi dito, it is not that kind of creation. That first creation, when He made the heavens and the earth. Kasi ang creation, yung gawa niya dito, it describes His sovereign, omnipotent power na kung saan He make a new creation out of the walking dead. Na tayo po ay patay sa kasalanan, helpless, wala po tayong magawa para mabuhay ulit. Pero anong sabi? God, in His rich mercy, and in His grace, in His love, He made us alive together with Christ. Binigyan po tayo ng buhay. Binigyan po tayo ng buhay. So, ang ginagawa natin na ito, pinapakita na yung paggawa ng Diyos ay hindi basta-basta. And actually, anong sabi sa kung aabanti tayo sa Ephesians chapter 4 verse 4, paano tayo ginawa? Sabi po dito sa Ephesians 4:24, "In that ye have put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness." So yung bagong pagkatao na ito na gawa ng Diyos, ay ginawa po niya tayo sa kaloob-looban ng kanyang katwiran at kabanalan. Although the old creation was also made in His holiness, in His righteousness. Pero dito, there is that talagang sinabi niya that we are made in the sphere of His righteousness and His holiness. Kaya nga, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi doon, God made Him who knew no sin to be sin in our behalf, in order that we will be made the righteousness of God in Him. So created in Him, in Christ Jesus. So we are a new creation.
Not because of our doing, not because of our will, pero sa kanyang rich mercy, grace, and love. Sabi po, created, kung titignan natin, passive voice. Wala po tayong suggestion, wala po tayong sinabi sa Diyos, but He did what He did out of His love for us. So sabi dito, created in Christ. So in Christ, babalik tayo sa mga ating unang pinag-aralan, ay ito yung isa sa pinakasimple, pinakamaikli na statement. But it is the most profound. Isa sa pinakamahalaga. Bakit ba? It highlights the sphere where God accomplishes His work of grace salvation for Christian from beginning to end. In Christ, dahito dyan, pinakasimple nga talaga, pinakaababa, ng pinaka-importante napnuan minsay, napnuan meaning. Agsipod tayo ipakita na. Dyan lugar kung saan ni Apo Diyos kat nagtrabaho, inaramid na dyan, grace salvation para kada tayo Kristiyano, manipod iti punganay, aging gana iti panag, lepas na. So from the beginning, He chose us in Him. Ephesians 1:4. 2 Timothy 1:9. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was granted us in Christ Jesus from all eternity. So in Christ, isa ito sa pinakamahalaga na statement para sa ating bilang isang mananampalataya. Kasi dito gumagawa ang Diyos para sa atin. So apart from Christ, wala po tayong buhay. Apart from Him, we are nothing. Ephesians 1:9 and 10, sabi dito, He made known to us the mystery of His will according to His kind intention which He purposed in Him, with a view to an administration suitable to the fullness of time, that is the summing up of all things in Christ, things in heaven and things on earth. So pinapakita na ang buhay natin, yung trabaho ng Diyos, nag-umpisa kay Kristo before the foundation of the world, and it will sum up in Christ at the consummation of the ages. So, yun po yung buhay natin. So, tuloy po natin sa susunod na mga phrase, ay dito natin makikita yung responsibility. Ano ba yung responsibility natin bilang isang mananampalataya? Kung titignan natin lahat ng mga yun, from chapter 1 until this phrase, created in Christ Jesus, lahat ng mga ito, gawa ng Diyos. And actually, even the good works, gawa ng Diyos yun eh. So sabi dito, created in Christ Jesus for good works. Yung for good works na ito, yung word na for, yung EP, sabi ni Robertson, this is a true dative of purpose. Bakit nga ba ginawa tayo ng Diyos na bagong nilalang? Bakit ba binigyan tayo ng bagong pagkatao? Sabi po, para makagawa tayo ng mga mabubuting gawa. For good works. So, makita po natin na may plano, may purpose ang Diyos kung bakit binigyan tayo ng bagong pagkatao. And that is to produce good works. So, it's very clear from verse 8 and 9 na hindi po tayo naligtas dahil sa magandang gawa. But, dito sa verse 10, pinapakita dito na tayo ay naligtas, tayo ay nabigyan ng bagong pagkatao para gumawa ng mabuting mga gawain.
Yun po yung buhay ng isang mananampalataya. So God's purpose of grace salvation is not only to make us fit into heaven. So yung purpose ng grace salvation ay para hindi lang tayo, kung mamatay man tayo or kung darating si Kristo, ay we are not only fit for heaven, but He also make us fit and supernaturally enabled to produce good works. Ginawa niya tayo, binigyan tayo ng bagong pagkatao, at yung pagkatao na yun, it is supernaturally enabled. Ibig sabihin, may outside force na nagbibigay sa atin ng kakayahan para makagawa ng mga mabubuting gawa. So, kung titignan ulit natin dito, yung good works that we are producing, na ating ginagawa, again, is not stemming from our own volition. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kakayahan para magawa natin ang mga iyon. So, dito, makita natin, good works never produces grace salvation, but grace salvation always and continually produces good works. Ang taong tunay na ligtas, ang taong may katwiran ng Diyos at kabanalan ng Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga mabubuting gawa. And actually, bakit nga ba kailangan ng good works ang mga mabubuting gawa ng mga Kristiyano? Because good works validates our testimony of God's transforming power in us. Pinapakita sa mga tao sa tiaglawlaw tayo, nga dat tayo kat pudno nga naisalakan babanti parabor ti Apo. In kanday tanga pa nakaisalakan kat agtultuloy nga pabarbaruan na datayo, iti inaldaw. It is a testimony before men. So, even in some other parts of the scripture, 1 Thessalonians 1:9 and 10. Anyati ko na nandiyan, 1 Thessalonians 1:9 and 10, for they themselves report about us what kind of reception we had with you, how you turned to God from idols to serve a living and true God, and to wait for His sons from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come. So, anyati resulta? What is the result of grace salvation? Sabi dito, how you turn from God, or how you turn to God from idols to serve the living and true God. Colossians 1:9 and 10. Uy, 9 and 10 lahat. Colossians 1:9 and 10, sabi dito, for this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respect, sabi dito, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Second Corinthians 9:8. 2 Corinthians 9:8, sabi po dito, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. So sabi po ng Diyos, God is able to make all grace abound. Yung word na abound, it is actually to superabound. Talagang binigay ng Diyos ang lahat ng kakayahan sa atin. Ano ang kanyang rason? Para sa ating ding paggawa ng mga mabuting magawa ay tuloy-tuloy. So actually, good is from the Greek word agathos, na nagamit ito sa New Testament. It conveys that which is intrinsically good in nature and characteristic. That is aligned with God's nature and will. So yung word na agathos, yung word na good here, ay talagang tunay na
mabuti, tunay na maganda, in nature and in character. At palagi itong naka-align sa kalooban ng Diyos at sa kanyang karakter. Kaya, ang resulta niya ay nakakatulong po sa iba. So, agathos, intrinsically good in nature and character, that is aligned with God's nature and will or God's character and will, and therefore it is beneficial in effect to other people. So, good works. So, kung titingnan natin, ano ba talaga ang good works? Kasi sa mundong ibabaw natin, mas lalo ngayon, politikano. Kung tingnan niyo yung mga keyboard warriors, ang sabi nila, ito ang ibubuto natin kasi marami siyang ginawa na magaganda. Marami siyang ginawa na mabuti para sa ating bayan. Well and good. Pero ang tanong, sa mata ba ng Diyos, mabuti ba yan? Sa mata ng Diyos, mabuti ba? Is the good works in the sight of man, iti mata ti tao, kat good works matlang, iti matang ni Apo Diyos. Dito may sangat akal nga sa lutsod. Because there are a lot of philanthropists na gumagawa sila ng mga mabubuting gawa eh. Sila pa nga ang malakas sa mga kawang gawa. Diba? Pero, minsan, ano ba ang nasa likodan? Ang nasa likod or behind the back of their mind? Ano ba yung kanang mga motivasyon sa paggawa? Diba? Sometimes, not only sometimes, actually, most of the time, it's very selfish. Anong sabi ni Leo Martinez? Alay! Ang sabi niya? Kalimutan ko. Kung matututo na ang mga taong bumoto, mawawala na kami ng trabaho. Kasi bakit daw? Actually, they are working, sabi nila. They run for office to enrich themselves. Tinitignan ko yung sana sa Pilipinas may ganun ding record. Sa mga presidente ng United States for these past years, tatlo yung ginawa nilang comparison. Si Obama, si Biden, at saka si Trump. Si Obama, ang kanyang net or gross income or gross yung pera niya when nung umupo siya bilang presidente sa parang doon is 3 billion. That is not billion, that is million. Pagkatapos ng kanyang termino, it surged to 40. Kaso, from 3 to 40. Si Obama. Si Biden, hindi si Biden, yung isa pala yung babae. Yung Vice President ni Biden. His net worth, that is around 3 or 4, pero it jack up to something 30 to 40. Si Trump, 4 billion yung kanyang asset, pero pagkatapos ng kanyang termino, naging 3 billion. So, there is a decrease. So, makita mo talaga kung sino yung gumagawa pag ganun. But actually, are those good works? Sabi ng mga tao sa ating Panginoong Hesus, hindi po ba kami gumawa ng mga milagro? Did we not cast out demons in your name? Did we not feed the poor? Binigyan namin naman ng damit yung mga ulila sa lansangan. Pinakain namin sila. Pero anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng ating Panginoong Hesus?
Depart from me. I never know you. I never know you. So makikita po natin na yung good works dito is not and will never be produced by the old man, regardless of man's effort to do good. Kahit maganda man yan sa mata ng mga tao, pero sa mata ng Diyos, old man pa rin yan. Bakit? Kasi ang binigyan ng Diyos ng kakayahan na gumawa ng mga mabubuting gawa ay yung bagong pagkatao. Only the new creation. At ang mga mabuting gawa ng mga ito, sabi sa binasa natin sa 2 Corinthians 9:8, ay it was God-enabled, God-empowered sa kanyang accomplishment that is aligned to His will and to His character. So makita po natin, even yung mga gawa natin ay kailangan inline sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga kung babalik tayo sa sa 1 Corinthians, anong sabi doon? In the judgment seat of Christ, lahat po ng mga gawa natin ay dadaan siya sa apoy. And only yung ginto, gold, silver, and precious stones remains. Sinong gumawa sa yun? Sa mga yun? Yun yung gawa natin sa ating bagong pagkatao. Yung gawa natin na ayon sa ating old man, kasi hindi pa rin natin we cannot deny na meron pa rin yung mga gawa natin na ginagawa natin sa ating old man, sa ating dating pagkatao, ayun po yung mga masusunog. So, good works. Yun po yung purpose ng Diyos, kaya binigyan po tayo ng bagong pagkatao. Which God prepared beforehand so that we would walk in them. So, prepared beforehand, ibig sabihin talaga, hinanda to ng Diyos para sa atin. So, lahat ng lakad natin, lahat ng pinagdadaanan natin, lahat yun ay opportunity to do good works. Hinanda yun ng ating Panginoon. And we cannot escape from it. Kasi yun yung ginawa ng Diyos. Hinanda na yun. At talagang dadaan tayo doon. So, He prepared beforehand. Prepared beforehand, talagang pinakita dito that God ordained the walk of the new creation in good works. So sabi, so that you would walk in them. Ito ay isang mahina purpose clause. Pinapakita that the purpose of God in the new creation was to make the sphere of good works the summary of our life. Yun po sana yung summary ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Na lumakad tayo sa kaloob-looban ng mga mabubuting gawa that brings glory and honor to God. As opposed sa dati nating lakad, ano yung dati nating lakad? Ephesians chapter 2 verse 2. Sabi doon, you formerly walk according to the course of this world. Yun yung dati nating lakad eh. Doon tayo umiikot. Pero ngayon, sabi niya, in the sphere of good work, sa loob ng mga mabubuting gawa, ay doon na iikot yung bagong pagkatao ng isang mananampalataya. At alam po natin na
not walking in the sphere of good works actually is the God-ordained safeguard of the doctrine of grace salvation from abuses. So kung makita natin itong katotohanan na ito yung magbantay sa atin para hindi natin abusuhin yung biyaya ng Diyos. Kasi makita natin, ano ba yung purpose ko ano ba yung purpose ng Diyos kung bakit binigyan ako ng bagong pagkatao? Saan ba ako lumalakad? At kung makita natin yung mga katotohanan ng mga yon, we will not abuse the grace salvation. Hindi po natin sasabihin, di ba, ligtas naman ako kahit happy-go-lucky ang buhay ko. Ayos lang. So the challenge for us is, as a Christian, we have this responsibility to walk in the sphere of good works that God has ordained for us. Yun po sana ang buhay natin bilang isang mananampalataya. Shall we pray? Father, we thank you for your words, and we pray that you will give us the understanding, yung pangunawa, and we will internalize and then put it into action sa buhay po namin every day in our lives, God. So, Ama, we want to say thank you, and all glory and praises belongs to you alone. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so